trusting God in the midst of the storm. Karong kagabion bot ko nga idala kaninyo ang mensahe nga nagatudlo nato kung saan nato pagsalig sa Dios tunga sa bagyo nga maabot sa atong kinabuhi. Ngani ang kinabuhi naisama sa dagat nga gikuso-kuso sa mabaga nga balod, sa dagat nga naabtan og dako kayo nga unos. Ingana usahay ang paghulagway sa atong kinabuhi. Napuno sa katingalahang panghitabo. And kanunay mag-aagi kita og mga masakit nga kasinatian tungod lagi sa mga balod nga panghitabo sa atong kinabuhi. Walay maski usa kanato nga makahimo sa paglikay nining mapintas usahay nga balod nga maabot sa atong kinabuhi. Ang matag usa kanato kinahanglan gayud nga moagi og kasakit, moagi kabugaton ug mga pagantos. Ang matag usa kanato nga nagalawig nining kinabuhi makahitabo gyud nga kita makatilaw nga mabasa ta sa tubig sa dagat. Diin gikuso-kuso sa dagkong mga balod. Igaligson karong gabi gusto nato nga hinumduman nga matagusa kanato moagig kapildihan, moagig mga kasakit, moagig ka na mga pagsulay, and walay usa ka tawo nga mahuman nining kinabuhi ani nga maingon wa gyud siya masamdi sa pana sa gitawag nga panghitabo o bawod sa kinabuhi. Din ako tas-o na mensahe karong gabi kaayo. Una sa nato makit-an nga si Pablo kauban niya makaubanan nakasinati og dakong unos. Nining iyang biyahe padulong siya sa Roma. Verse 15, verse 18, ilan na lang gitugutan kung asa padulong ang barko murag bahala na sa hangin, sa bagyo kung asa niya ipadpad asa niya dadon ang barko. Unya mingon siya sa bersikulo 20, dili basta-basta, dili gamay nga unos ang ilahang nasinatian. Ingin niya sa verse number 21, 27 and verse number 21, human sa taas nga pagpuasa, dili sila pwede mukaon, kay lagi ilara isuka siguro, dili sila pwede mo inom, tungod kay ang ilang barko, saka kanaog. Daw ginaduyan siya, dagkong balod. Ingon sa Bible, ingon ni Apostol Pablo nga usa kini ka makalilisang nga gitawag balod. And then sa verse 27, apan sa diha ang ikapulo og upat ka gabi miabot. 14 days and 14 nights. Ika-14 na hapit tunga na sa bulan. Wa sila tarong kaon. Gilalimang ka nga naakas tunga sa dagat, unya moabot og 14 ka adlaw. Kana man lang ganing 14 ka minutos nga maka-experience kag turbulence dito sa taas sa eroplano. 14 minutos nga magsakay kag baruto. Nga pirti naman gani ng kuyawa, 14 ka adlaw. Way pagpangutana, walay pagduwa-duwa, sila na nakasinatig tuman nga kakapoy, tuman nga kahadlok, na matag karugon niya. 14 days of waves and wind. Unya, nakaingon sila nga mauna ni ang katapusan nato. Mauna gid ni ang katapusan sa atong kinabuhi. Apan hikaligson, ato magaplagan nga, ang Dios nagpadayag mismo kang Pablo. Kining anghel diri nga nagpadayag siya kay Pablo, dili ni basta-basta ng anghel, kini mao ang atong Ginoong Kristo. Sa Pablo, kinahanglan ka nga moabot gyud dito sa Roma, makikita usa ka sa emperor nga si Caesar. And igaligson sa verse 21 to 27, ato masabtan nga kini dunay dako nga kadasig nga gibatin adto mga kauban ni Pablo nga nagsakay sa mga barko. Pila ka buok? 276 tanan sila. Igaligson nga sulod sa mga barko. Wala may lain pa nga butang nga pwede nila kuptan. Dili na sa pwede mo salig sa barko, kaya ang barko palunuray na.
Dili sila pwede mangita pagkanang bani sa saging para malibre sila. Usa na lang gyud ang nabilin nga pwede nila kuptan ining panahon sa kaguliyang ining panahon sa bagyo sa dakong unos. Usa na lang gyud ang iyang dapat nga kuptan kana mao ang pulong sa Dios. Amen ba? Mabot sa punto nga kita sulayon sa mga pagsulay, dala sa unos sa kinabuhi, dala sa bagyo sa kinabuhi. Usahay ang atong kinabuhi, sama ning barko kusukusuhon ug maayo sa mga pagsulay sa kinabuhi. Nining panahon na sa kataas nga taas sa panahon, ang tanang paglaom, ingon ni Dr. Locke, kay siya may nagsulat ani. Yun ang tanang paglaom nga malibre ni, wala na, natanggal na gyud. Nga sa ato pa, ilan nakita ang kamatayon, duol na. Pero si Pablo nagingon sa versikulo 23, kay dihay mitindog duol kanako niining gabhiuna ang anghel, the angel of God, mao ni si Kristo. Ang anghel sa Dios unya siya sa kangkinsa ako. Kangkinsa ako. Ingon pa niya, ang pagkinabuhi alang kanako mao si Jesus. Kangkinsa ako, meaning to say, ang tanan sa akong kinabuhi ana lamang kang Jesus. Kang kinsa ako, yung panyadiri. Unya sa versikulo 20, ug ako kinsa, ug kang kinsa ako nagalagad. Pagkanindot sa gisulti mapamulong ni Apostol Pablo, whose I am and whom I serve. Ang iyang pagsalig ana ra gyud sa Dios. Tanaw sa versikulo 25, tungod nini mga sir, magmalig unta, ayaw mo kahadlok, kay ako nagtuo sa Dios. Be of good cheer, I believe God, and it shall be even as it was told me. Romans 10 verse number 17, ingon, so then, ang pagtuo magabot, pinagi sa pagpamati, pagpatalinghog sa pulong sa Dios. Ang mga pagsulay sa kinabuhi, ang unos sa kinabuhi, mabot gayud ka na to. Dili sila pwedeng likayan. Dili mo siya pwedeng pugnan. And nining maong panahon na, kikinahanglan gayod ang pagtuo na to. And the enemy would have us believe, ang atong kaaway gusto niya nga kumbensyon ang tanang paglaom wala na. Pero ang Diyos nagsaad ka na to that He will make a way. He will provide a way. He will enable us to make it true. So higala gisoon, dunay duha ka bahin nga imong piliyon karong gabi. Either mo patuo ka, mo salig ka sa pulong sa Ginoo, ug anhi ka ba sa gisulti ni Satanas sa imo, wa ka nay paglaom, wa nay mahitabo. Friend, the only thing that holds us together is the word of God, ang pulong sa Ginoo. Atong ma-imagine si Apostol Pablo, sulod din ang barko, sulod din ang gitawag mga panghitabo, dako kaayo, makalilisang ang gitawag unos. And sa kalibutan, ang tanaw nila, wa na gyoy pag-asa. All hope. Ang tanang buhaton, wa na gyud. It was taken away. Pero higaligson, ang Dios may mabuhat kanimo. Butong lakbitan upat kabutang, nga nakapahimo kang Pablo out of 276, si Pablo ilahi ni mo dire. Ang majority nitong gabhiuna, puros nangurog, puros nahadlok, ni Pablo. Pero ayaw i-count si Pablo sa ilang grupo. Ilahia si Pablo karong gabi. Palihog lang ayaw gihapa. 1, 2, 3, 270, 71, 72, 73, 74, 76! Ika-76 si Pablo. Ayaw! Ilahi si Pablo. Nanong ilahi si Pablo? Kay dunay butang na nakapalahi ngadto kaniya. O sila nakapalahi kaniya? Number 1, anak siya sa Dios. He was a child of God. I know whom I have believed, and
And I'm persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Kung anak ka sa Ginoo, let me say this, that is the greatest advantage you have in this world. Amen. Ang pinakadako nga advantage para nimo nining panahon sa pandemya, nining panahon karon sa kalisdanan, do na kay kalahian, do na kay pinakadako nga advantage sa imong kinabuhi. Why? Because you are a child of God. Anak ka sa Ginoo. Palihog kinig ihap na 271, 272, 273, 274, 275, 276 si Pablo in. No, i-out si Pablo. Ayaw siya, kay lahit siya. Ang nakapalahi ka niya, number 1, anak siya sa Diyos. Amen ba? Sa atong komunidad, atong mga silingan, nagkaguliyang na. Sa mga panghitabo karon, imong madunggan ang mga rumors of wars. Imong makita nga kanus apan mamahuman ang pagsulay sa kinabuhi. Ang puros likramo, unsao na lang. Ayaw gikawon kay anak ko sa Ginoo. Number 2, di lamang Paul was a child of God, he was a man on a mission. Doon na siya ikanuyuhan sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen ba? Niyatong dito siya sa Jerusalem. Kaya nagkaguliyang ilang tang kunis-kunison si Pablo, ang pikas, ang Parisi, ang mga Sadducees, ang pikas, Parisi, niya ilang birahon si Pablo, bira dito, tanaw sa gitawag nga kapitan sa Roma nga mga sundalo. And lest they turn him into pieces. Basig matunga si Pablo, tungod sa violente nga panghitabo. Dito, iyang gibutanggi, butan niya sa safety si Pablo, gi-rescue na si Pablo, gidala niya sa castle or sa dito, matawag na tumurag semi-prisohan. O niya itong adlaw, grabe yung kakapoy ni Pablo. Sulod sa mga gitawag nga prisohan si Pablo, nag-inusara na lang, naghinumdom, naghinoktok sa mga panghitabo na itong adlaw. Kalit nga ang Diyos, midol kaniya, o nihunghong niya, Pablo, kay balukon sa imong gibuhat. Unya, dili ka matapos diri. Thou must also be brought before Caesar. Doon na sa misyon. Dili pwede nga patyo si Pablo dito. Daghang gusto doon ay 40 sobra ka mga tao. Nga, nag-ingon nga, di ta mangaon, hangtod, di kita mo inom, di ta mo kaon, ha? Hangtod nga mapatay na to si Pablo. Galigsoon, 40 sobra ka tao ang gusto mo atang kay patyon siya, dili sila pwede mo patay kang Pablo. Kanang imong 40 sanggot, kanang imong gitawag nga masingan, di na makapatay kang Pablo. Why? This man is still on a mission. And until nga mahuman niya ang gipatarbaho sa Ginoo saya, he is indestructible. You cannot touch him. He was a child of God. He was a man on a mission. Ino sa Bible nga itong gabihuna. And the night following, the Lord stood by him and said, "Be of good cheer, Paul, for thou must testify of me. You have testified of me in Jerusalem, when thou must bear witness also at Rome." He was a child of God. He was a man on a mission. Number 3, he was a man of faith. Amen. Nagapangita ang mga tao karon ug ang Dios ug mga tao masaligon ngadto kaniya. For all things work together for good to them that love God. Walay aksidente mahitabo. Akong dalion, he was also a man. He was in fellowship with God. He was in fellowship with God. Adunay upat o tulo ka butang karong gabi. Nga atong tanawon sa kinabuhi ni Apostol Pablo, nga ngayon natong sundon karong gabi. Number 1, verse number 28, tanawa kanunay, kung moabot ganining mga unos sa kinabuhi, storms in life, please always see
God's presence in all your journey in life. Ayaw gyud kalimti sa tanan nimong lakaw, sa tanan nimong lakang ang presensya sa Dios nga muban nimo. Ingon sa Ginoo ka Moses, sige Moses, lakaw na mo kay padad-an tamog anghel. Kay balo si Moses unsay naa dito. Kay balo siya unsa kalisod. Sa paglingi ni Moses, kahinumdom siya nga nakatabok sila dagat. Nagigugod sila sa mga sundalo sa Egypt. Kung why Ginoo nga muuban nila. Kung ang presensya sa Diyos, sobra 3 to 4 million people ang mga tiguang, ang mga bata, imong dadon, na kung wala ang presensya sa Ginoo, may tabo nila. Ang numero uno nga manifestation pagpadayag sa presensya sa Ginoo, dunay panganod nga perting bagaa. Kung asa sila padulong, tuapod ang panganod, inig kagabi mahimo siyang suga, kalayo. Inig kaadlaw mahimo siyang pandong. Kana palang daan, dili ka mga mata yung heat stroke to mga tiguang dito. Kay disyerto ni, dili ka pwede mudagan kay na mga bata, na sila'y kaldero, na sila'y mga kanding gidala, na sila'y mga baka, tanan. Kung wala ang presensya sa Ginoo, unsa may tabo sa itong kinabuhi? Yes, the presence of the Lord was their assurance. The presence of the Lord mo ilang provision. Ang presensya sa Diyos mo ilang gahom. Ang presensya sa Diyos mo ilang protection. And without the visible manifestation of the presence of God, silang tanan mga matay sa wilderness. Thank God. Ingon siya, I will never leave thee nor forsake thee. God is our refuge and strength, a very present help in time of need. In the midst of that raging storm, the Apostle Paul found he learned that he was not alone. Amen. Gihubanan siya sa presensya dito. 14 ka adlaw walay kaon, 14 adlaw walay tarong tulog, 14 ka adlaw kaya ang barko ginahina yung kaguba sa dagkong mga balod. Apan higaligson ngano si Pablo nagpadasigon kay maski tunga-tunga sa nagkaguliang nga dagat, maski tunga-tunga sa makuyaw nga unos, ang Dios wala gyud mo talikod ngadto kaniya. Yea, though I walk, ingon ni David, maski pa ako mulakaw sa walog sa kamatayon, and yea, though I walk to the valley of the shadow of death, dili ko mahadlok, ingon ni David, I will not fear evil. Why? For thou art with me. Uban ka kanako. Ay kalimti kay limitado atong oras sa atong panaw. Maka-encounter kita, makasinati kita mga unos sa kinabuhi. Ayaw kalimti nga muuban ang presensya sa Ginoo. Moses, lakaw na. Sige, labigar na mo. Siya si pasabot mo Ginoo. Di ka muuban? Siya dili. Nya kisa may padani mo sa mga padad ang takag-anghel. Siya, Ginoo, kung anghel man lang mo ipadana mo, kanya kuhaon nimo, tanggalon nimo ng panganod diha, kay visible manifestation ba na sa imong presensya sa mga, kung tanggalon nimo na, basig mga tunok minay kagabi basig wa na isuga, pamaakon mig mga bitin nga mala, basig makasulod tong mga nomadic tribes, kundi kamuban Ginoo, ayaw na mig langkata dire. Please carry us not from here. Di ko mula kang Ginoo, sige Ginoo. Lakaw na mo sa sisa. Nayang helmo ban kanimo sa di lagi ko, di ko mulakaw. Kay nakahibalo siya na kung wala ang presensya sa Dios, mo ipakaguba silang kinabuhi. Thank God, ang atong Ginoong Hesus nagsaad, I will never leave thee nor forsake thee. Ikaduha. No matter what happens, mas yun sa pa'y mahitabo, always remain strong and steadfast. Pabilin ka nga, pinagis grasya sa Diyos, pabilin ka nga ligon, magbarug ka in holding on to the promises of God. Wa naman kailangan magunitan, dahil kaya ang barko, ituwad ka ramang po.
Di po siya pwede mugbunit yung bag. Kagipanglaway na ang bag. Ikaligsan, di po siya pwede mugunit at mga tao kay, numero uno pa itong talawan. Numero uno pa itong nangurog na. Nervyoso na gyud kayo. Siya na lang. Unsa na akong saligan? Unsa may akong kuptan? Verse 24 and verse number 25, ang saad sa Diyos. Di kanya pasabtan. Di kanya biyan. As Paul went through that long, terrible storm, the Lord came to him with precious promises, and the promises of God were enough to sustain him and give him blessed assurance. Blessed assurance. Pagkabulahan, pagsalig ko, blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Thank God sa pulong sa Ginoo. God's promises are always based on His Word. Ayaw pangita ang promises sa Ginoo sa comics. Ayaw pangita sa Malaya. Ayaw pangita sa Inquirer. Ayaw pangita sa mga taong imong likramuhan. Pangita ang promesa sa Ginoo nining libroha, the Bible. How can you enjoy? How can we enjoy the promises of God kung kining atong Bible giagup-up na? We need to read the Word of God. We need to meditate upon the Word of God day and night. God's promises are always based on His Word. It will stand no matter what happens. Ingon sa psalmista nga si David, forever, O Lord, Thy Word is settled in heaven. Thank God we have the Bible. Hold on to. Be strong. Gunit sa pulong sa Ginoo. And God's promises are absolutely 100% true. And we can count on them because God is faithful. God is faithful and true in everything that He says and He does. You can count on God. Masaligan nimo ang Ginoo. You can count on the promises of God in the Bible to be absolutely worthy. Imo siyang masaligan, ikatulo, ikalagison. God is always in control of every situation you encounter in life. Ayaw kalimting ang Ginoo nagkupot sa kanang butang. Paul is told by the Lord that the storm is part of His plan and purpose sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Kinahanglan Paul, dili ka pwedeng mamatay diri. Hala, saplig mugmayo, mudag kong balod, padak apa. Pero wa may mabuhat, kaya na ay plano ang Ginoo. Walay sirkumstansya, walay tao nga makausap sa plano sa Ginoo sa imong kinabuhi. Salig sa pulong sa Ginoo, barug ka, and you will have it. Napatay dakong misyon, mga igsoon. Doon napatay 500 churches. Sobra pa lang sa isinta ito, mapastor karon, ginasuportahan. 500, kanang sa isinta pa lang gani, halos din ako ginawa. Gamay nga butang, kalinturahan ng pastor, pastor ingay. Walay sin, pastor ingay. Walay CR, pastor ingay. Walay songbook, walay pastor ingay. Walay kalendaryo, pastor ingay. Sa isinta pa lang, layo pa na yung biyahe yan eh. We cannot stop in the middle. Sugod pa lang ni. For the past 41 years. May nomdom ko about 30 years ago. Gasugod na gibati, gasugod na kasakit si Reverend Siat. And he called my attention one time sa Anselmo. Kung kami randuha, tawag isa ko, Anselmo, I need you to take care of the church camp. 33 years to be exact. So kada tuig, ako'y nag-prepare sa lesson sa camp. Bahin-bahinon, ako'y mangita sa campsite. Ako'y maproblema sa campsite. We travel as far as to sa Mount Carmel. Siya, ma'am, oh, Pastor Ingay, mo camp mo dire. Yes, ma'am, pero tagay daw mig. Siya, ay, pulibok naman na. Usa dire, nabilin. Permanente tang basura nga to.
Kay di lagi ato natural siyempre unahon nila. Ato ka sa Hope Mountain, na amigo na ko tong pastor, but there was a time nga nagkamp sa mot kung nahinumdum mo. Now naka-contract na ta. So good Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes uli na. Tungod kay nay conflict sa ilang administration, napay grupo sa ilang board, plus katong ilang administrator, na ako sa administrator kaya katong amigo. Ilang gipapasokan og laing grupo mga Pentecostal. Nagdungan mi sa camp. Unya pagsugod, siya diri na pastor, diri po sila. Alkansi gid mi kapetwa. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagsugod pala kanta, and ang kanta namo ingon nga, ang balay ko sa langit. Ila dito, I've got spirit on my head that is keeping me alive. I've got spirit on my head. Na, perti yun. Perting gubuta yun. Kaingon ko, Lord, pagkapait sa mong kahimtang. For 30 plus years na experience ko na, nakasabot ko sa sitwasyon. Igaligsoon, ang akong pagpastor diri sa Davao, dili lang para diri. Kaya kung ako lang makasave, dali raman mo si bata, we can afford it. Pero, nay mga pastor, nay mga simbahan, kauban na to. I have to bring them together. That is why natao ng campsite because ana nga konsepto. Dili ko gustong mamatay, kuhaon ko sa Ginoo katong nagsunod nako sa kung agi maingon nga ay yung tatos pastor ingay. Wa na lang unta ta ingani Maya man to kay maya man to manigbas. Nakita in tanwa kay alam. By the grace of God for 64 years. Karong Martes ato na gyud. Ingnon ta mo pandemya walay budget. Pandemya may kung ka. Kung ako takang listahan sa nagasto lately lang panahon sa pandemya matingala ka giunsa sa Ginoo. O sa maingon si Sir Tiboy, pastor, naana po'y isa ka truck i-order ni Sir Albert nga materials akong kasing-kasing gaan ano. Istorya ko mambing. Pwede ba ta mo hilot? Sigig hilot. Until karon ang gracious Ginoo. When you are determined to do what God wants you to do, it can happen. Kaniyan to sa problema sa Bible School. Tulo pa lang kabulan magrenta ato mga Bible student. Ay pahawao daghang problema sa ilahang parsonage, sa ilahang quarter. Igaligson, akong gisulti sa Ginoo, Lord, kung kuhaon ko nimo na i-campsite, ikabilin sa mga batanon, sa future leaders of the church, naatay parsonage, walang damhang atong mapalit ng balay sa likod. Karon ato mga worker di magka-problema nga saging-sagingon sa mga tagiya sa mga balay. Because we have it. It's all by the provision of God. And wala ko'y ganan sa ng camp, kanalang usay butong o kanang panggata. I'm doing it to prepare sa atong future generation. When you believe God, God will do the impossible. Usa lang gipangayon ako sa Ginoo, Lord, usa ko nimo kuhaon. Mabutangan og parking lot ang silong. Matuwa mi sa taas. And Lord, imposible na. But you are the God of impossible. You are the God of impossibility. I believe, Lord, ayaw sa pagpadula si corona sa kuha Ginoon Diyos. Ayaw sa gyud hangtod nga mapahiluna nako kini building nato sa church. Asa ka pastor? Our God is the God of impossibility. God is always in control of every situation. Remember that. Yes, number 4. Now, if you believe God, everything will happen as He has promised. Kung mutuo ka lang sa Ginoo, tanaw ra gud ni Pablo diri. Sa verse 24, verse 25, nagaingon ayaw kahadlok Pablo. Ikaw kinahanglan mo madala sa tubangan ni Caesar. Og tanawa ang Dios naghatag kanimo kanilang tanan nga naglawig uban kanimo. Tungod niini, mga sir, pamati, magbalipayon, kaya ako
nagtuo sa Dios. Sa English pa, sir, I believe God. Wa ba siya maingon nga I believe in God? Dunay dakong diferensya kung si Pablo, I believe in God. I believe God. Talks about a profound, deep meaning sa iyang kasing-kasing. Unsa ka seryoso ang relasyon sa Ginoo. Sirs, I believe God. Yes, I am here because I am here by God's appointment. I am here in His keeping. I am under His training, number 4, and for His time, His purpose, and His glory. Higalig son, no matter how difficult, how discouraging the storms of life, and you are going through this time, continue to believe God. God is able to work it out. He will get you through the storm. Thank God for that. He will get you through the storm. Din sa Mark chapter 4, 35-39. Sila na kasinati og unos. Patapos na ko. Palanding na ko. And ayaw mo kabalaka kay nagihapon tayo panihapon. Praise God sa anak. Amen. Amen. RJ, praise God. Asa RJ, no? So, mingway ko sa campsite manarbaho mi. Unsay sudan jo sa pastor kanang tambok na tiyan sa ano. Unsa man di sa praise God. Now, karong gabi makapanihapon ta. Praise God. Amen. Sa diha na kasinati sila gunos. Sa masigisulti ko ang hangin mo saka sa kabukiran unya manaog sa lugot. Unya kana nga proseso. Usually pag gabi wala to ni kalit lang gabi ito. Ni Kristo manabok ta sa pikas. Giduyan-duyan ilang sakayan. Giatake sila dagko mga balod na puno na karon. Kabya pas madaghan ang magsulod. Paglingi nila si Kristo na hinanok sa likod. Ilang gidagan, ilang gipukaw. Master, carest thou not that we perish? And he stood and rebuked the wind, and there was a great calm. Usa ka bantog nga magwawali nag-ingon sa paghulagway sa ilang kahimtang dinhi sa Mark chapter 4 nining panahonan nining taknani. Ingon pa sa mga preacher ang kahadlok sa kamatayon miabot ngadto kanila. In English to yang gisulti ako nabasa. Ang kahadlok sa kamatayon miabot ngadto kanila nga daw usa ka kaaway nga puno og armas. Ang gilatmon sa kadagatan daw ingon nga mitabon sa ilang mga kalag. Ingon sa daw sama sa mitabon ang dakong kangitngit og mipalong sa suga nga naghatag og danag sa ilang mga lakang. Og taliwala sa ilang pagduhiraw sa kangitngit mi kunsad sa ilang tagsa-tagsa kakasing-kasing og sa ilang kinabuhi ang tumang kahadlok ug tumang kabalaka. Sama sa atabay nga naughan ug ang iyang tuburan nagdumili na karon sa pagdagayday. Ang ilang hunahuna kasing-kasing and nakabsan usab ug paglaom ug kadasig. Salamat na lang kay ilang kauban si Ginoong Hesus. Siya may gahom, may kusog siya. Pinagi siyang pulong sa pagpahilom sa daghiganting mga balod nga buot muhampak ug mibiyay-biyay silang malipayon nga pagkinabuhi. Si Jesus lang gayod ang tinuod natong panabang. Siya ang tanan tubag sa atong panginahanglan sa tanan nato sa atong kinabuhi. Si Jesus mao ang atong tinuod nga kalinaw. Siya ang tuburan sa atong kalipay. Now, gawas kaniya walay tinuod nga pagmaya. Siya ang naghatag og kapasayloan sa atong kasalanan. And si Jesus lamang ang
alim sa samad sa atong mga dughan o kasing-kasing. Si Jesus gayod may kabalaka. Si Jesus may kahangawa kanato o siya matinumanon sa pag-amuma kanato adlaw gabi. Siya ang mensahe sa atong mga awit karong gabi. Siya ang tumong sa atong pagdahig o pagsimba. Niining panahon sa pandemya, siya ang labing gamahanan nga magtatambal. Siya ang atong kusog o kadasig. Siya ang atong paglaom. Siya ang atong kaalam. Siya ang atong kinabuhi. Ingon pa ni Pablo. Siya nag-ingon, alang kanako ang pagkinabuhi, mao si Kristo Jesus. Si Jesus lamang hangtod sa walay kahangturan nga magpabilin nga tubag sa tanan natong mga pagpanginahanglan. Siya ang tubag sa atong pagpangaliupo. Higaligsoon, sa katapusan buot ko nga ihulagway kaninyo. Usa ka beses ni ana, usa ka panahon na gidala ni Moses, gipalabas niya dito sa Goshen ang mga anak sa Israel. Samtang sila naglakaw. Nakaabot sila sa lugar nga nakulgot ba sila? They were entangled, nakulong sila. Di sila pwedeng muatraka kay tuwa dito ang dagat, the Red Sea. Di sila pwedeng muatras kay nagsunod ang karwahe ni Pharaon. Di sila pwedeng muliko sa tuo o sa wala. Kaya ang mga bato dito pwedeng dagkuha. Ingon sa mga Israel, ingon sa mga Egyptians, kulong lagi mo. Mura ka naggukod o ka na manok, ihawonon bitaw nga nakulong. Kana, di nagyod mo. Di nagyod mo kagawas. Di nagyod mo kagawas. Kung imong tanaw ng Biblia, gituyo sa Ginoo nga didto sila ibutang. Dili ang Israelites ang gilingnan sa Ginoo, ang mga kaaway. To make the story short, sa Moses, ikaw man gyud ang hinungdan pagkatarong sa mong kinabuhi. Nganong gidala mga matay ta diri, Moses, mga matay ta diri. Ingon ni Moses, magmalinawon ka mo, stand still. Ayaw maglingkod, ayaw kahigda. Bangon, bangon. Stand still. I want you to see the salvation of the Lord. May gahuman Dios. Yung sa Psalm 46 verse 1 to 11, God is our refuge and strength, a very present help in times of trouble. Psalm 96 verse 9, He maketh wars to cease. Kini nga Salmo 46, reflection ni ko sa netabo sa panahon ni King Hezekiah. Sa iyang leadership, gipalibutan siya 185,000 nga sundalo ni Sinaserib, the Assyrians. That there was an economic embargo. Why makasulod, why makagawas. Nagkagutom sila sa sulod. Unya, ingon da itong hari sa Assyria nga Sinaserib. Ingnan ng hari nga si Hezekiah. Di siya magsaligan ng Jehovah. Kinsa na si Jehovah? Ilan ng Diyos, sir? Ayaw pagsaligan na. Kaya dako ning empire, kining Assyrian empire. Dili nasod lang ang empire. And siya, ingna siya, nga wa man gani nabuhat tong Diyos sa Ehipto. Among gipangsunog tong ilang mga Diyos-Diyos nga kahoy, mga bato. Ingna na siya, ha? Padadig sulat, surrender na lang yun. Kato mga nasod nga among gipang-harvest, doon na ba'y usa ka Diyos? Dito nga, Diyos dito nga nakabarog. Oh, nga isulat. Panghulga sa iya, ha? Sa gibuhat niya sa iyang sulat, iyang gidala nga to sa balay sa Dios. Bugat kayang kasing-kasing. Daw sama nga nahugmak kaniya ang tanang paglaom. Daw sama nga napalong ang suga sa iyang kinabuhi. I can almost see Hezekiah nga naghilak, Lord, saan ko ni? Wa ko'y mabuhat, Ginoo. Ato siya sulod sa templo. Ato siya sa halaran. Dito sa altar, iyang giablihan tong sulat. Gibukhat niya sa tubangan sa Ginoo. Tanaw ra gud Ginoo. Basahon ako Ginoo kay para makadungog gyud kay sakit, Lord, sakit. Sakit kayo Ginoo. Wa na ko'y paglaom, wa ko'y madtuhan. Ikaw na lang yun. Tinuod ba yato ang gisulti ni Sinaserib, ang hari sa Syria? Nga kato mga hari, kato mga nasod, ilang tanang Diyos-Diyos, kipangsunog nila,
tama lang to Ginoo kay ilang Dios di tinuod. Pero ikaw, you're a true God, makadungog ka Ginoo. Please do not classify yourself like the gods of the heathen. Dili ka parehas sila Ginoo. Lahi ka. You are so different. Lord, tubag ako. I'm bringing this concern sa imo. Ang akong gitawag nga mga bagyo unos sa kinabuhi. Pila may istorya. Pagabot sa gabi, 185 armed, well-armed nga mga sundalo ni Sinisaret nangatulog. Basig nangahubog to sa beer o bahal itong gabiyo na to. Ang Ginoo nagpasugo sa usara kabuk anghel. Dili maihap ang anghel sa Ginoo. Dili millions ang anghel sa Ginoo. Billions sa trillions ang mga anghel sa Ginoo. Pero in spite sa kadaghan usara. Di kinahanglan duha. May imagine ako ba ikaw, anghel, adto ra ko silong kanay problema sa Hezekiah, perting hila ka to luoy pod. Siguro paglakaw sa anghel, imagine ko lang ba, ingon tong napulo kang anghel, uban me be kay para makita ang katag. Oy, pagpuyo mo. Pagpuyo ba? Siya, sige, lakaw na kay giraha dito, luoy kay si Hezekiah. Masakiton para ba niya? Luoy pod. May kahadlok na ba na sige noong tuhanan na? Sige, nauga. Tabangi dito. Paglakaw sa anghel, 20 kabuk ng sunod, uban me kay tiwason tani postlan man. Kami makikas, ayaw, lagi pagpuyo mo. Kadungo mo pagpuyo mo. Isa lang. Pag naog sa anghel, pagkabuntag, nakita nila itong 185 soldiers perting pataya. Ambot yun sa anghel, usara kabuk. Tima ni hadto na trillions and trillions of angels sa Ginoo, usara kabuk. Kung atong dadon di ay ang mensahe atong kabalaka, ang atong mga pagsulay sa kinabuhi ngadto sa altar. Thank God nga Bible Baptist Church napay altar. You can look back. You can look back 60 years ago. The same King James version 11. The same doctrine has not changed. And we do not intend to change. We still believe it does make a difference what you believe. We're not going to follow si style sa mga uban karon to build churches. We still go into and remind ourselves na ang trabaho sa Bible Baptist Church mangitag kalag, dili mamiya ang kalag. We build the work of God sa pagpaningkamot sa soul winning. We build the work of God through evangelization. Galigson, God is a God. Nakaagi tao ginag pandemic, di padugay. Worse than, some said, the worst, pinaka-worst sa tanan nga pandemic ever since. Karon lang ka kadetag pandemic nga gipangsirad-an ang halos tanang simbahan. It's a matter of pila lang ka minuto, pila ka oras. Pag order og lockdown, dali ra gyud kayo. Why? Sama si gisulti na Atty. Mixon, because this coronavirus experience is preparing us for the reign, the coming of the Antichrist. Galigson, but you know, through this pandemic we have learned, Psalm 91, verse 1 and 2, we have learned to trust God. Through this pandemic, verses 3 to 18, Psalm 91, it says, fear not. So we have learned to trust God. We have learned not to fear. We have learned, verse 9 to 13, to look to God for protection. We have learned, number 4, to rest in God's love. Sa gugma sa Ginoo. Let me remind you that whatever circumstance in life you're facing, God is the same God we serve. Magatindog ta palihog. Heavenly Father, thank you for the word of God tonight.